designated as Executive Officer of the 3rd Special Forces Company, 1st SF Battalion, based at Barangay Bayosong, Pilar, Sorsogon. Sir, pwede bang maikwento mo yung background ng area mo, sir, dito ng site, school site, sir? So, dati, ang background nito, magbalik tayo sa year 2009, ito yung area na to is one of the inner barangay ng Castilla. So, yung Castilla kasi is known as lahat ng NPA sa Sorsogon is galing talaga sa Castilla. So by 2009, yung 9IB na-task na mag-conduct ng SOT dito. So at the end of 2009, na-clear tong barangay, tong Pandan. So ang isang organization na natayo dito is yung Barangay Defense System, na kung saan yun yung organization natin na para yung mga New People's Army o yung mga organization na existing dito na legal, yun yung pang-counter natin sa kanila, which is napaka-effective kasi sila yung talagang informant natin dito. So nung nagawa natin yon, yung mga grupo, yung mga NPA nawala dito sa area. So after nun, yun yung naging cycle na dito hanggang naging peaceful na tong area na to. So after that na naging peaceful, ang ginawa, nung nasign kami dito, tinas kami ng 903rd Brigade, yung Special Forces, na mag-conduct ng ugnayan sa paralan dito sa school na to. So sa ugnayan sa paralan, ang concept po doon, dinadala natin yung DSWD ng Castilla at saka yung LGU, yung headed by the mayor, para nilalapit natin yung services mismo dito sa mga estudyante. Para, kumbaga, dinideliver yung basic services talaga, kahit sa inner barangay. Yun yung concept na ginawa natin dito. So, during that activity, nag-conduct din yung Special Forces kasama yung 903rd Brigade ng mga info drive regarding kung paano ma-prevent o maiwasan yung mga paglilinlang na ginagawa ng mga legal front ng NPA, ng CPP-NPA, ng DF. Then may program din aside doon, meron din part yung DSWD doon, na kung saan sila yung nagdi-deliver ng kung ano yung mga rules ng mga bata, yung rules ng mga teachers, pati yung mga populace dito sa area. So, then yung mga problema dito sa barangay na nabubuk during ugnayan sa paralan, na-open at andyan si Mayor, so na-address yung lahat ng mga problema na hindi mismo sa atin, hindi mismo tayo nagsosolve, kundi binibigay natin doon sa LGU. So by doing that, nakikita natin yung bayanihan. So yun yung concept ng bayanihan. So nung natapos yung ugnayan sa paralan, nakita natin na nakita ng sobrang aktibo na rin yung mga tao rito, yung mga teachers. So yung 903rd Brigade sa pamumuno ni Colonel Castro at saka yung NADESCOM, nagkaroon ng project na, kumbaga, may isang item na project. So napili namin itong Pandan kasi nakikita namin ito yung isang maging pilot talaga, kasi nakikita namin napaka-active yung mga tao, yung very cooperative sa mga project ng government. So sabi ng aming brigade commander na dito ilagay yung project. After noon, nagkaroon ng groundbreaking. So nung nagkaroon ng groundbreaking, nakita natin yung mga support lahat ng galing LGU, ng Castilla, nag-commit lahat, pati yung mga barangay kapitan at saka down to sa lower stream ng barangay. So kami yung sa ground forces, kami yung nag-assist kami dito sa mga populace. Kasama namin yung engineering company ng engineering brigade na nakabase sa Pili. Sir, ano pong role ang ginawa ng SOT, sir, sa pagpan itong school, sir? Ano yung mga coordination, sir, na ginawa? So ang ginawa namin, yung unang role namin dito role ng Special Forces dito sa area, ang ginawa lang namin, kumbaga, una namin ginawa, pinulong namin sila. Inopen namin yung plataforma o yung plano ng gobyerno na pinaparating namin sa kanila. Sila yung end user. Dapat sila talaga ang mag-cooperate. Sila yung magkukuha ng malaking parte sa role ng pagpagawa nitong classroom na to. So naintindihan nila yon. Nung naintindihan nila, napakadali yung flow ng activity. Kasi nakaintindihan nila kung anong kahalaga pala yung role nila sa community. Na hindi lang talaga dapat yung sundalo ang may role, kundi pala yung community. So yun yung nangyari dito po.
Kayo po sir, as company commander o ikaw yung ground forces na nagkukuhan dito sir, ano po yung assist na ginawa niyo sir, yung habang ginagawa tong school building? So sa amin, sa area namin, of course, area of operation namin ito, kami yung ground forces. So sa paggawa niyan, meron kami na-commit na tao din dito sa area na to. Aside that, pero ang leading ng nagpapagawa dito, ito yung engineering talaga. So ang ginagawa lang namin, kami pa rin nagsisecure sa vicinity kasi siyempre naman dapat isi-secure din natin yung vicinity. Ipapakita pa rin natin yung show of force natin. So pag may mga problema, pag may mga kailangan ng manpower, nagbibigay pa rin kami. So aside noon ng security, may mga manpower pa rin kami binibigay. Ano pong role ng SF sir sa concert, sa development sir, sa countryside natin? So sa amin po, sa role ng Special Forces po, kami po yung aside yung pagpunta ng pag-operate to fix and destroy yung kalaban, kami po ay mere isang ambassador din ng development po. Kasi naniniwala kami na hindi lang natin by winning the peace sa pamamagitan ng bayanihan. Hindi lang kailangan puro sa giyera. Kasi itong digmaan na to, almost 40 years na to. So, yung Special Forces, naniniwala po na by doing yung kumbaga community services, yung bayanihan, kaya nating i-win ang peace. Yun pong maging isang role ng Special Forces po dito sa country natin. So, ikaw sir as the commander sir, ano po yung appreciation sir sa nagawa niyo ngayon nito sir na ipatayo yung school sir? Ano po appreciation niyo sir? Hindi lang as officer po, kundi as a whole na membro po ng Armed Forces of the Philippines. Napakalaking bagay o masarap sa side namin na nakikita namin na yung tao, mismo yung mga taga-barangay, mga taga-LGU na nakikipagtulungan sa amin. Nakikita, proven pala talaga na pag once nagtutulungan, napakadaling gawin yung isang bagay. So, sa akin sa side ko, napakasaya ko kasi kahit hindi ako taga rito, kahit hindi kami taga rito mga sundalo, nabibigay namin yung services namin sa kanila. So kahit minsan limited yung resources, nagagawa ng paraan para lang mabigay yung mga services sa mga tao dito sa Barangay Pandan. So, ano po yung masasabi niyo sir, yung future din natin mga officer o gaganap sa role niyo sir? Ano pong advice ang maibigay? Ang advice ko sa mga future officers na katulad namin o yung mga mga enlisted personnel na magjo-join sa Armed Forces, mapa-Army man, mapa-Philippine Navy or Air Force. Ito po yung programa natin na kung saan inline sa IPSP natin, yung bayanihan. Yung bayanihan na to, noon kasi nung una, na-introduce lang tayo sa puro combat. Puro, kumbaga, i-defeat natin kalaban sa pamamagitan ng combat operation. So, ngayon, ang approach natin, kaya sustain pa rin natin yung combat operation, pero ang approach natin kasi ngayon is yung bayanihan. Kaya dapat maging community developer din tayo. So, na-advise ko sa mga katulad din namin na gusto katulad namin, maging active sila, maging observant sila kung ano mga nangyayari sa field. I-prepare nila yung sarili nila hindi lang sa combat operation, kundi i-prepare din nila kung paano makipagsalamuha sa tao, paano yung mga bagong strategy, paano i-develop yung mga barangay. Kasi sa ngayong panahon, mas marami pang tsansa sila na i-upgrade tong mga ganitong mga programa kasi mas modern, mas marami silang strategy. So, yun lang yung